Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan At Kisses para sa Habswan. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo pa rin po Cheska San Diego Bobadilla at ang medical doctor natin si Dr. Roel Tolentino. Okay, sa mga namalengke na grocery, huhugasan or hindi huhugasan? Ang mga pagkain kailangan hugasan. Okay, kahit ako kumakain ako ng grapes, hinuhugasan ko 'yan. Apple, hinuhugasan Kahit ko. mga gulay. Lahat kailangan hugasan. Hindi mo pwedeng kainin niya na walang hugas. Sorry for this minsan may nakikita ko yung mga fruit picking, yung galing sa mga sanga o galing doon sa lupa. Rekta na. Oo, syempre, hindi mo babayaran nyo, kakainin mo na kasi hindi kasama sa timbang. Pero
may mga nakikita ko ni galing sa sahig yung prutas, kakainin mo. Kahit hindi sumasayad, hindi mo alam kung ano ang pinandilig doon. Kung galing sa river na puro pupo ng mga aso, tao, grasa. Minsan maano nga, kaya ho tayo maghuhugas kasi yung minsan, yung pandilig ho dyan, galing ho yan sa river. Pumunta ho kayo ng ito, na-observe ako to. Hindi clean water. Pumunta ko kayo ng Marikina River. Tingnan niyo sa dulo. May naguhugas ho ng truck sa dulo. Hindi ko na sabihin kung saan. Pero It can happen. Oo, kasi yung grasa ho nun, yung mga dumi ho ng hayop, pupunta ho doon sa river, at hindi mo hugasan yung pinangdilig, makakain mo yun. Tsaka minsan may mga uod pa nga yung mga kanal-kanal ng kangkong. Ngayon, ang daming gustong di ba, mga nagva-vlog daw na pupunta sa mga farm. Ay, salamat nga ako pala sa mga nagbablog po. Ang dami ko na nakainang hindi masarap. Ako food vlogger. Oo, food vlogger. At least na-try mo daw ko. Minsan may sabi, di ba sa Marikina, ang sarap doon. Pagdating ko, walang parking, napakaliit. Ang ganda lang. Pero anyway, enjoy lang tayo sa buhay, di ba? By the way, YouTube ko, Tolentino Roel, R-O-E-L. Ang channel ni Doc sa YouTube. Oo, natutuwa ako pag nag-guess mo ako, marami nag-PPM sa akin. Marami. I-follow nyo si Doc sa YouTube at saka sa Facebook. Facebook ko, Roel, R-O-E-L, Tolentino. Search ko business coach. Yung S-U-R-G. Sunod-sunod na lang. S-U-R-G. So, bibuntot. Yan. Naging debate kung huhugasan ba ang mga gulay, prutas at karne na binibili natin or hindi huhugasan. Debate rin, Doc, yung lulutuin mo ba ng maigi or half-cook lang? Mas maganda, mamatay mo lang yung mikrobyo eh. Kasi, katulad ng kahapon, kumain kami ng steak. Niluto ng masyado ng antigas, hindi mo makain. Hindi makain. Well done. Talaga, tigas eh, pina-slice. Sa akin, ang importante, yung maano mo na edible, napatay yung mikrobyo. Mas maganda. Lalo na yung sa outer part. Oo. Kasi, minsan, pag niluto mo yan, lalo na yung mga gulay, baka wala ng vitamins and minerals yun. Paano ba tamang paghuhugas ng mga prutas at gulay? Yung iba sumobra naman yata, parang nilalagyan pa ng sabon doon. O running water lang? Running water lang pwede na. Yung iba, meron akong alam na product na pwede mong ilagay, sabon siya, pero yung sabon na yun, edible. So, pwede naman. So, depende kung anong product. Pero ako, tubig lang. Tubig is enough. Enough. Sunod yung kanin natin, siyempre, hihugasan natin yan. Gusto ko yung pinakamaputi, hugasan mo ng 5 beses. Wala. Vitamin B, tinanggal mo na eh. Vitamin B, napaka-importante. Pero tandaan nyo kung hindi ito about cancer, pero kung gusto nyo maiwasan ang mga stroke, mga sakit sa puso, lahat tayo kumakain ng karne. Okay, kumakain tayo ng karne. Pag tumaas ang karne na diet natin, may tumataas na chemical sa dugo natin, yung homocysteine. Pag tumaas ang homocysteine, high risk for stroke, cancer, hindi cancer, kundi mga heart attack. Pag uminom ka ng vitamin B, yung homocysteine bumababa. Kaya ako nagba-vitamin B ako lagi. Vitamin B? Iba pa ba yan doon sa B-complex? Yan, kasama-sama yun. So kapag binigyan kayo ng B-complex, sabi nila ay for the nerves. Nerves yan, tsaka energy. So good talaga siya. Good. Ako, umiinom ako. Kaya ang inom ko siguro, mga more than 10 ako everyday. Uminom na ako kanina eh. More than 10? More than 10, iba-ibang supplement. Kasi nga, nagtoto ako for different companies. So, binibigyan ako. Oo, at saka, yan, wag yung all natural all natural yan. Pero, kung inom kayo ng vitamins, maganda, ikonsulta nyo rin. Baka mami, hindi nyo naman kailangan. Inom kayo ng calcium. Kasi may nagbigay. Calcium yung pala. Yung calcium mo, pumunta na sa kidneys, nagkaroon ka ng stones. So, kailangan meron kang rin, tamang guidance. Oo. At saka, Doc, pakibigyan ng paalala yung ating mga listeners. Ang dami kasi ngayon na online, di ba? Yung pinopromote sa internet, pinromote ng kapitbahay nyo, pinromote ng kung sino-sino. Minsan, Doc, walang FDA. Walang FDA. Lalo na kung magaling sa ibang bansa, hindi dumadaan yan sa mga quality assurance test. Sa akin, pumunta na lang kayo sa mga trusted na drugstores. Doon kayo magtanong. Doon kayo magtanong sa sales lady, di ba? Marami. Okay lang. Bilhin na kayo ng sa akin ganito, no? Di ba pinag-usapan natin yung mga screening test. Pero siyempre, ang nahabolo natin is
prevention, gumastos na ho kayo sa preventive aspect kaysa gumastos ho kayo na may sakit. Totoo. At Ako saka nga, di ba, nagbabitamins ako, do I look 75, di ba? 75. Ang secret ko, hindi ako nagsasabi na totoo. 58 lang ako. Pero yun nga lang, kasi ang vitamins, so hindi lang naman sa loob, kasama yung outer appearance, di ba? Wala akong masyadong skin line. You look healthy dapat. You look Wala lang akong buhok. healthy, you feel healthy, di ba? Doc, yun yung isang importante. Halimbawa, Doc, sila po ay may nararamdaman sa katawan. Kailan masasabi o kailan nila malalaman na parang nagdududa ang doktor na baka may cancer sila? Oo, pag maraming pinagawang test. Siyempre, pinagawan ka ng mga CT scan, o kaya pinagawan ka ng liver ultrasound, o kaya abdominal CT scan or chest x-ray ng iba't ibang klase, o kaya pinagawan ka ng PET CT scan. Kaso ang PET CT scan is more of the pagkalat na yung cancer mo, yung positron emission tomography, computed tomography scan. Pero ito ay, kasi kung may pera ka lang, kung talagang wala kang problema sa pera at gusto mo, may cancer ba ako o wala, pwede ka magpa-PET CT scan. Punta ka lang sa doktor. Dok, gusto ko malaman. Kasi ito, technology to na pag sinilip ka doon sa scan, makikita nila kung saan may iitim. Pag may umitim, highly suspicious for cancer. Yun nga lang, mahal siya, nasa 85,000. So ngayon meron na yata mga almost 50, meron na mababa. Kasi ang dami ng PET CT scan. So, kung ang budget ay limited, ano yung mga unang medyo paglalaanan mo ng budget para unti-unti mapagawa mo yung para may peace of mind ka? Ang pwede dyan, chest x-ray. Kung babae ka, tingin ko pap smear wala pa naman sigurong 1,000? Oo, 1,000 yan. Sunod, yung mammography, depende sa age yan, pero kailangan may request yan ng doktor. Pagawa mo na rin, huwag ka na magtipid. Colonoscopy, if needed. Colonoscopy, mahal. Abot ka na more than 20,000. Pero kunyari, liver, pwede kang magpa-alpha feto protein. Pero siyempre, doktor lagi ang ang nag-request. At tulad ko, I'm already 58, prostate, specific, antigen, para malaman ko kung meron akong prostate cancer. So far, normal ako. Nagpagawa din ako ng carcino embryonic antigen. Lagay na lang natin sa CEA para malaman kung meron kang cancer ng bituka. Pero ito, hindi mo to pwedeng i-request. Kailangan meron kang doktor. Kasi i-assess niya lahat Baka pagawa mo to 23 years old ka lang. Hindi pa naman pala kailangan. Sayang. Oo. So, ang magre-recommenda base sa edad mo at base sa health status mo, doktor pa din. Yan ang importansya na tayo ay nagpapacheck up palagi, Dok. Ano? Sige, wala tayong commercial. Oo. Sige, sa ating pagbabalik, itutuloy po natin ang talakayan. Kasama po natin sa masayang discussion at very informative. Si Dr. Roel Tolentino, cancer ang ating pinag-uusapan. Paano natin malalaman at ano yung mga diagnostic tools and procedures na pwede po nating makuha at para magkaroon nga tayo ng peace of mind at hopefully walang cancer na makita sa inyo pong mga resulta. Babalik tayo matapos lamang ang ilang paalala. Ito po ang programang Lunas. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Balik tayo sa ating talakayan. Ikatlong bahagi ng discussion, katuwang po natin si Dr. Roel Tolentino, isang surgeon at isang oncologist mula po sa St. Luke's Medical Center at sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Kasama niyo rin po, Cheska San Diego Bobadilla. Pinag-uusapan natin ang cancer. So sabi mo, Dok, kapag naghihinala ang doktor, nadadagdagan ng mga pinapagawang test para ma-confirm. So kailan naman, Dok, binabanggit na ng doktor na kailangang may mga modalities katulad ng kailangan i-chemo, kailangan i-radiation, depende ba yan sa, di ba may sinasabing stage 1, stage 3, ilang bang stage yan, Dok? Depende yan sa site. Meron tayong stage 0, 1, 2, 3, 4. Walang stage 5. Ang 0, meron yan sa breast. Okay? Una-una, ang stage 0, hindi pa siya kumakalat doon sa lining sa ilalim. Ang tawag namin doon, basement membrane. Pag nasa taas pa siya, stage 0 yun. Pero siyempre, ayaw natin ng kahit anumang cancer. Pero kung makukuha ka man lang, sana stage 0 or 1. Ang chemotherapy, surgery, radiation, depende yan sa organ, depende yan sa stage. Kapag stage 1, stage 2, ang pinagbabasihan natin dyan yung laki ng bukol. Pag may stage 3 ka na, ang ibig sabihin yan, most likely, yung kulani mo, meron na. At ang stage 4, ang ibig sabihin yan, kumalat na yan sa mga different areas of the body, yung tinatawag na meron ng kalat or metastasis. Now, bakit sinasurgery, chemo, and radiation? Tandaan nyo, pag ang cancer nyo merong kulani, most likely, makikimotherapy ka. Kasi, ang ibig sabihin nun, kumalat na yan outside the primary site. So, ang cancer, bago ho namin maoperahan, yung iba ho dyan, nag-iikot-ikot na ho sa inyong namamasyal na, nagbablog na ho sa dugo nyo. Paikot-ikot. Kaya nga habulin ang chemotherapy doon, yung mga na-deposit sa liver, sa utak, sa buto, hahabulin ng chemotherapy. Kung ikaw naman ay may positive lymph nodes at maraming kumalat, most likely baka ma-radiate ka din. Kasi kahit natanggal na namin yung area ng, kunyari, sa suso, natanggal namin yung kulani sa kilikili, at marami, kailangang i-radiate yan kasi mayroong mga parts dyan ng skin mo na maaaring kumalat na rin yung cancer. Ang chemotherapy is to decrease yung tinatawag na systemic recurrence or systemic metastasis buong katawan. Ang radiation, ang aming focus lang yan is to delay or to avoid local recurrence. Kasi, kunyari, yung example, kasi, Dok, ano ba yung chemo and radiation therapy? Yung chemotherapy, binibigay yan through IV or gamot. Ang radiation is machine. Now, ito yung studio. Bakit kailangan mo i-chemo? Kasi nang nahandito, pumunta na doon sa, kunyari, sa PICC. PICC. Hahabulin niya ng chemo. Kunyari, natanggal natin to. Kaso yung isang tao na nandun pala sa labas ng studio, iraradiate yan para parang, sorry for the term, parang pinasabugan ng bomb, ganon. Para lahat ng mga naiwan sa paligid ng room, walang remnant. Yun ang radiotherapy. O akala ng mga kababayan natin, mamimili ka lang. Hindi pala yun. Pero ganito pag lumalala ang stage, ang ibig sabihin nito, yung survival pumapangit. Ang treatment nababagay din yan sa different stages. Ayaw ho natin na magkaroon kayo ng stage 3, stage 4 kasi medyo ang survival niyan pangit na. Yung stage 4 po, ang tawag namin sa treatment ay palliative. Meaning, improving the quality of life. Hoping humaba, pero ang amin na is, meron ka na sa utak, meron ka na sa baga. Hindi mo mararamdaman yung pain, kumakain ka ng tama. Yun na lang. Ganon yun. Oo. Pero yung sasabihin mong marurule out pa or matatanggal pa yung cancer, hindi. Mahirap. More or less Mahirap hindi po. na, Pero lahat po naman ho tayo magkakasakit. Pero siyempre importante yung pagdadasal. Tsaka yung, ang akin magbaon ka na ng quality relationship with other people kahit wala kang sakit. Kasi pag nagkasakit ka at walang nagbantay sa'yo, may kilala ako.
May ganun. Na hindi siya nakapag-ipon ng good relationship with people. Walang Ang ba- nag-aalaga sa kanya. Wala. Ang bantay niya lang is caregivers na yung pera coming from a sibling. Binayaran lang. Binabayaran lang kasi ano siya parang ano nga, yung iba nga parang natuwa pa. Sorry kasi wala tayong magagawa. Ano yan tao yan. Nangyayari O yan. kasi pag ang ugali mo talaga medyo hindi nagustuhan ng ibang tao minsan, di ba? Pero wag tayong gano'n. Siyempre kahit yan may cancer, love one another tayo. Kahit may nagawa ho yan sa atin na hindi maganda, love pa rin. Yun ang point. Okay. Kailan nagiging option, Doc, na i-surgery na lang? Yun ba ay bago mag-chemo o after chemo? Lahat po ng solid organs, karamihan ho dyan ay surgical. Kailan ho namin hindi inooperahan kapag ho malala na, ibig sabihin, kumapit na sa ibang major vessels or major tissues, hindi ho namin maoperahan. Kasi pag tinanggal ho namin yan, maaaring makaputol kami ng mga essential or critical organs or critical vessels, baka magdugo. Pinapalit muna namin through chemotherapy, radiotherapy. So, yung mga blood, hindi yung inooperahan yan. Kami solid. Meron nung mga blood problems, mga leukemia, hindi inooperahan ho yun kasi blood yun Hindi ba yun napapalitan ng dugo? Napapalitan yan blood through transfusion na lang, Doc? or meron silang tinatawag na yung transplant ng Bone marrow. Tandaan nyo, napakamahal ho magkasakit. Kaya ho, lagi ho kami nahandito ni Ma'am Cheska ba o ate o hindi, Cheska lang, na lagi kami paulit-ulit sa education of the people. Totoo. Okay? Kung magkakaroon man tayong sakit, na eventually magkakaroon talaga. So hoping lang ma-delay or hoping na hindi malala. Na ang habol natin gumanda ang quality of life. Lahat po tayo tatanda, lahat po tayo magkakasakit. Huwag lang tayo mauna. Oo. Minsan talaga, isipin mo na mas okay na yatang maging praning sa kalusugan. At least pag pina-check mo, ay wala pala. Kesa yung inisip mo na, ay hindi, wala yan. Oo, pero yung magiging praning, it will entail talaga money. Kaya, hindi ho masama ang pera kasi kailangan talaga natin ng pera. Baka sabihin, si doktor, pera, hindi kailangan natin ng pera kasi kailangan natin yan para makakain tayo ng healthy foods. Meron tayong options for screening procedures. Ganun. Kaya i-take time na rin natin, Doc, na patuloy manawagan doon sa ating government at government officials na bigyan talaga ng priority yung healthcare services. Kasi hindi naman lahat talaga may budget, Doc, para sa maayos na pagkain tsaka sa mga diagnostic procedures. Meron pa akong ibubulong sa'yo, Cheska. Ang dami ngayon may fatty liver. Ano ba yung fatty liver? Yung liver mo, dahil sa kakakain mo ng taba at saka sugar, nagkakaroon ng mga maraming peklat. Ang fatty liver, eventually, baka maging cirrhotic. Yung buong atay mo nagiging peklat, prone to liver cancer. Hindi to alam ng karamihan. Ay, fatty liver lang yan, fatty Madali liver. lang yan, Wala simple yan. lang yan. May kilala ko, fatty liver, kain pa rin ng kain. Fatty liver lang yun ako, isa ako sa may fatty liver, pero minor. Kasi nga, sa kakakain ko ng taba ng kabataan. Kasi ano ba naman ang pagkain namin? Puro brownies, cake. Di ba? Nung bata tayo, hindi naman tayo masyadong aware Lalo na yung magulang naman natin, siyempre. Pag pinagbawalan ka, galit ka pa Oo nga huwag kang kakain, huwag mong ubusin. Kaso galit ka, nagtatampo ka. Kaso nga ngayon, knowledgeable na Katulad nga ng mga bata ngayon, swerte Andiyan ang internet, magbasa ka. Wala naman kami. Binabasa lang ho namin Encyclopedia tsaka Reader's Digest. Kung mayaman kami, ganun. Pero kung wala. Tumbang preso ka na lang at saka taguan. Ay, nako. Sige, sa ating pagbabalik, pag-usapan nga natin yung mga liver cancer na yan. Halimbawa, sinabi ng doktor, hindi na operable o kaya ano na lang ang gagawin at ano ba yung mga pwede pang maging measures natin para hindi tayo umabot sa ganong sitwasyon. Cancer ang pinag-uusapan natin. Kasama po natin sa ating discussion si Dr. Roel Tolentino, Cheska San Diego Bobadilla. Babalik po tayo matapos lamang ang ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa huling bahagi na ng ating talakayan sa programang Lunas. Isang masayaang discussion, informative na discussion. Kasama po natin si Dr. Roel Tolentino, isang bukod sa business coach, siya po isang surgeon, siya po isang oncologist mula po sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center at sa St. Luke's Medical Center. Kasama nyo rin Cheska San Diego Bobadilla. Pinag-uusapan natin ang sakit na cancer. Maraming tipo ng cancer, Doc, no? Yung iba pwedeng operahan, yung iba ay hindi, 'di ba? Sabi mo nga, Doc. So pag umabot na sa stage 3 and 4, dito tayo nakakarinig na kailangan mag-chemo sila or medication ng cycles. Ano naman ang ibig sabihin nun, Doc? Ang cycle, ibig sabihin, i-chemo ka every 21 or 28-day cycle. Ibig sabihin, babalik ka every 21 or 28 days sa ospital para mabigyan ka ng intravenous chemotherapy. Nakaswero ka. Okay. Pero yung unang pag-chemotherapy, normally sa ospital yan na ina-admit kasi hindi natin malaman kung meron bang side effects sa'yo. Pero swero din yun. Swero din yun. Or ang unang allergy. Cycle mo. Oo, unang cycle. Pag nakita nila wala ka namang allergy, pwede na yun. Gaano katagal yun, Doc? Yung unang cycle? Ay, mga 4 hours lang yan. May Isang beses lang. 4 hours, pero depende yan sa chemotherapy mo. Minsan naabot ng isang araw. Yun na yung sinasabi nilang first cycle. So after 28 days, ganun pa rin. Babalik ka, ganun pa rin. May session ka. Oo, normally 4 hours lang yan kasi nalagay lang yan sa swero eh. Bakit yung iba, Doc, parang oral medication? Yung oral medications kasi, pwede. Ang problema sa oral medications, mahal. Medyo mahal siya eh. Kesa sa nakaswero. Pero oral na yun ay once mo lang din ititake? Every day, for 5 to 10 years. Matagal lang merong mga gamot na ganun, merong 5 years, 10 years. Tagal pala. Ang kagandahan mura na ho ngayon kasi yung mga nag-invento niya noong unang panahon, sila lang ang meron. Sila pala ang nakakaalam. Katulad dati, ang isang tablet ng isang gamot, 300. Ngayon, makakakuha ka ng less than 100. Kasi pag natatanggal yung patent, pero after 20 years. Kahit sabi mo na 100, every day for the next 5 to 10 years, hindi lang ho yung cancer. Talking about fatty liver na sinabi ko sa'yo. May kaibigan ako, yung fatty liver niya, natitreat niya ng maraming gamot, including isang sachet ng gamot na worth 500 a day. Oh, wow. A day? A day yun. Marami pa siyang gamot. Siguro ang gamot niya is less than 700 to 800 a day. Paano kung wala kang trabaho? Oo. At kahit may trabaho ka, yun na lang yung ipinagtrabaho mo, kulang pa. Kulang pa eh. Pero pwede kang sorry may nagpapalimos. Umabot sila 1.5 a day. Grabe. Yung mga, siguro desperate moves na rin para makatulong. Oo. Pero, Doc, nakakarinig tayo doon sa mga naka-undergo ng chemotherapy sessions. Bakit daw sobrang sakit? Dati yun. Ngayon hindi na. Pero kasi minsan merong mga nakikimotherapy na yung kanilang intravenous line nawawala sa venous o doon sa vein. Minsan nahihila. Pag lumabas yung gamot doon sa vein, masakit. Totoo yun. Gamot ang masakit. Totoo yun, masakit. Okay. Ang mga nagpapasession, doon sa mga naririnig natin, Doc, nag-session ng chemotherapy, ilang araw na para ka daw lantang gulay? Matagal yan, mga 1 week yan. Kasi tandaan nyo, ang pinapatay ho ng chemotherapy drugs, cancer cells at saka some healthy cells. Kaya yung mga rapidly dividing cells katulad ng buhok, yung mga lining ng bituka, yan ho ang napapatay nila. Kaya yung iba nakakalbo. By the way, hindi ho ako nagpakimo. Yung iba ho nag-LBM, nagsusuka kasi yung kanilang lining ng bituka na numinipis. Kaya parang namamaga.
nasusuka ka. Para ka nag-LBM. Pero hindi lahat, Dok, nang nag-undergo ng chemotherapy, nakakalbo. Hindi naman. O, Merong mga gamot na nakakalbo. Iba naman, nangingitim yung kailang mga daliri. Oo. Kaya wag nyo na huwag nga tayong pumunta ho doon. Oo, Prevention ho wag na talaga nating tayo. intayin. Ang isa lang hindi namin nadidiscuss dito, exercise. Kailangan ma-motivate mo yung sarili mo mag-exercise. Sige, Dok, last na yan sa ating bago tayo magpaalam. Kailangan ba mag-gym ka pa? Mag-enroll ka pa sa gym for exercise? Mas maganda kung kahit sa bahay lang, naglilinis ka, naglalaba ka, or kung makakalakad ka sa safe Labas. areas, sa labas. Ang ano ko lang dito, kasi pag naglakad ka, ma-expose ka naman sa araw. Yung skin mo, medyo magdadry, tatanda, at saka baka ma-expose ka sa direct sun. Like na meron kang magkaroon ka ng tawag dito, skin cancer naman. Cancer. Gym is very good kung may pera, pero kung wala, sa bahay lang, yung magpanik-panaog ka lang. Katulad sa inyo, katulad ng bahay, 4 floors yan eh. Wow! Kaya magano ka na, hagdan ka na lang. Imbis to mag-elevator, Ayan, kung nakakondo kayo, no? Oo, kunyan, nakakondo ka. Imbis na mag-elevator ka to the 28th floor, edi Parang mahirap naman yan. Hindi ba? Pero kung talagang, alam mo kasi ganito yan. Ang mga bagay na exercises, dumadali yan sa mga pasyente kung nagkasakit na. O sabihin, ay, dapat pag ginawa. Ngayon sila bumabawi. Mag-exercise na sila. Kung kailan, ang problema kasi kung kailan ka nagkasakit, doon ka magbabago. Hanggang may sakit, wala ka pa sakit, ngayon na. Ngayon. Oo. Kapag gusto at kailangan, meron naman talagang paraan. Tsaka kung mag-gym ka, lalo na kung tumatanda ka, mas maganda, i-develop niyo yung paa din. Kasi pag tanda mo at ang paa mo, maliit ang muscles niya, hindi ka makakalakad ng tama, matutumba ka. Oo. Tsaka sa YouTube ngayon, Dok, marami nang yung mga sayaw-sayaw lang na pwede mong pwede na kayahin, yung kaysa sa wala. exercises, di ba? And speaking of YouTube, huwag niyo kalimutan mag-subscribe din sa channel ni Doc for medical and health. Tolentino, Roel, R-O-E-L. Tsaka 10,000 steps, importante. Kung kaya mo. Iba, di ba, meron pa sa Oo. Message, Doc, bago tayo tuluyang magtapos sa ating talakayan about cancer. Ako ay nasa St. Luke's, Quezon City. Hanapin nyo lang doon sa website Roel, R-O-E-L, Tolentino, kung gusto nyo magpa-appointment. Ang akin ho, kahit ako ay isang surgical oncologist, ayoko ng may cancer. So, ang akin lang lagi tayong mamuhay ng tama. Prevention is the key. Kung meron pa kayong karagdagang katanungan, lalo na sa schedule ni Doc, sa kanyang mga clinics, i-message nyo lamang po siya anytime sa kanyang Facebook page o kaya po sa kanyang YouTube. Pwede po kayong mag-comment doon. Again, sa Messenger, Doc, ano po yung hanapin nila? Roel Tolentino, Surge Onco Business Coach. Hanapin nyo lamang yung Roel Tolentino Mas Surge. mahaba. S-U-R-G. S-U-R-G, lalabas na yun. Kasi ibig spelling mahirap eh. Oo. So once again, maraming salamat, Doc Roel. Thank you so much. Thank you. Ayan, nakasama po natin muli si Doc Roel Tolentino mula po sa St. Luke's Medical Center at sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Isa po siyang oncologist and surgeon. At sa mga susunod na episode ng programang Lunas, lagi niyo pong antabayanan. Sabi nga ni Doc, maganda na meron po tayong impormasyon at kaalaman para ingatan yung ating kalusugan at maiwas tayo sa anong karamdaman. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla. Magandang gabi at maraming salamat. Ingat po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita.